nagsisimula na sa ating mag-aasal po sa Panginoon. So tayo po ay nagsisimula na sa ating mag-aaral po dito sa Romans chapter 10. Sa mag-aaral po ng Biblia, dapat di na mawala natin excitement na malaman natin ang sinasabi ng Diyos sa bawat bahagi ng pagdagang sulatan. Parang nung nagsisimula pa lang tayo magkataas natin kapautismohan at yung excitement, pinakailangan natin po yan sa ating mga ito po sa Romans chapter 10, kung natin titignan. Doon sa unang sa nakaraang kapanata, ang punto ni Apostle Paul, siya po ay sinisira niya yung karispan na Pangudyo na sila maliligtas dahil sa lahi ni Abraham. Sinira niya ang Apostle Paul. Ibig sabihin, hindi na maliligtas dahil ikaw ay anak ni Abraham. Ikaw ay pinig ni Abraham. Dahil hindi yan ang patuloy na pinig ni Abraham ay yung mga taong sumampalataya at namamusmo sa ating Panginoon. Kay Udyo, kay Antil, kay Kabila sa pinig ni Abraham. So yun ang napakalaan natin sa kasang nakabalaman. E dito sa ikasampu, pinagpapatuloy ni Apostol Pablo. Bakit natin pansang Israel, karamihan sa kanila artist, dahil nila namamahol, di ba nagligtas? Hindi lang mababasa natin sa ikalabing isang kabanata. Sila nire-reject ang Diyos bilang pinabayan. Pero hindi naman total rejection dahil yung mga individual na hindi pa rin nagligtas. So majority ng mga Udyo, hindi sila ligtas. At si Pablo, dahil sa kanyang kabutihan at kalooban, pinalulog ko para sa kanyang kababayan. Gusto niya na sila saling maligtas. Sabi rito, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved." Ang kanyang panalangin at pinakikita niya pagnanasan sa Diyos ng Israel ay maligtas. In other words, may necessary influence hindi sila naligtas. Number one, sa kabanata, sa ikasang na kabanata, dahil sa maling may isipan, kasi maligtas dahil binigyan ko. Pangalawa, sinasabi ni Apostle ko, meron silang zeal, meron silang sa ibang sali, pagmabalasakit o sigasik, meron sila sa Diyos. For I bear the witness that they have a zeal to God, but not according to knowledge. Ito salita zeal. Sa salita Grego, interesting mo yan. Zealous. Actually, yan din ang galing sa salitang Tagalog ng zealous. Kaya mayroong negative na kahulugan ng zeal, mayroong isang positive na kahulugan. Sa Tagalog, ito yung sigasik. Yung zealous, sigasik din yun. Sigasik na may pagtagulbo ang yung relasyon sa isang tao. Pero sa negative paraan. Pero sa positibo, ito yung sigasik. Hindi yung mga salita. Excitement of mind, ardor, fervor of spirit, zeal. Sa Tagalog, sigasik. Dito na sigasik para sa isang tao, para sa isang bagay. Dito meron isang sigasik sa Diyos. In other words, hindi ka ba sa hindi sila nagbili ko? Sabi ni Pablo, nagbili ko sila. Meron silang sigasik. O pinag-usapan na yung Diyos. Ang problema na ay hindi ayaw sa kanila. So in other words, sila po ay mayroong galing sigasik as far as God is concerned. Pero sila sigasik, pero hindi tamang sigasik. Dahil real sigasik yung nakabase, hindi sa kalooban ng Diyos. Kung sila po sigasik sa maling paniniwala, hindi sa tamang paniniwala, yun sinasabi ng Pablo. Hindi sila sigasik sa tamang paraan. Dahil dito ayaw sa katotohanan ng Diyos. Yun ang problema nila. Pero sila sigasik. Katulad din naman sa palawan natin yan. Yung mga dinapin kasi pero naman sila sigasik. Kung minsan, hindi natin sabihin, in a sense, mas masigasik ka. Mas masigasik ka sila kaysa sa akin. Pero balik, sigasik. Simple yun. Yung mga dinapin siya nagsasama sila sa mga araw. Hindi natin ginagawa yun. Pero mag-isigasik nila, dahil balik kayo na ginagawa, maniniwala. So, balik din natin, sitwasyon na naman sa Israel, pero sila sigasik. Pero hindi ayaw sa kanilang mga ng Diyos. Ano ba nangyari sa kanila?
dapat na naway hindi mangyari sa atin. Sila, ang problema nila, hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Sabi niya, for they being ignorant of God's promises. Open tayo sa Romans chapter 1 verse 16. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na nabawas sa palataya. Muli sa Paudyo, at hindi sa Grego, sapagkat ito ay ang katwiran ng Diyos. Lalo sa Ebanghelyo mo makikita ang tunay na katwiran ng Diyos. Hindi nila alam yun. For they being ignorant of God's promises. Hindi nila alam yung tunay na katwiran ng Diyos. Kaya pag makikita natin, pag binasa natin kasampung kabalata, meron silang tagilan. Hindi namin alam kaya ang katwiran ng Diyos dahil hindi namin pakinig. Hindi namin alam. Mamaya makikita natin. So, hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Hindi nila yan ang problema nila. Katulad sa Hosea, at chapter 4, verse 6, the Old Testament. Ang basa kasi na dito, my people are destroyed without knowledge. Kaya sila napaniwala, later on, sila naging alipin ng Babylon dahil sa balik na alaman. For you have rejected knowledge, I also reject you from being priest for me. Hindi yung kayo tinanggap at kaalaman na galing sa Diyos. Kaya, tatapon ko rin niya na maging sacerdote para sa akin. Doon sa Exodus chapter 19, sinabi ng Diyos sa kanila, kayo magiging kakariyan na mga sacerdote. Pero reject na kayo. Dahil, hindi na ang katotohanan yung naging problema. So, pag hindi natin alam ang katotohanan, ito gagawin mo. Pag hindi natin alam ang katotohanan, paano susunod sa Diyos? Yun ang problema ito. Pero sa palato, hindi nila alam. So, paano sila susunod sa tapong paraan? Kaya sila nagpatuloy sa kailang pagkanasan. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 6. Hindi lang yung kaalaman na nag-usapan niya. Hindi na nila nakikintihan. Yung function ng Moises, hindi nila nakikintihan. Kung anong kakalagaan para sa kanila. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 6. Study to show thyself approved unto God. Kailangan tayo mag-aaral, natin ang kalooban ng Diyos para tayo nakapin ng Diyos sa Kanya. A workman that dealeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan nalang natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang problema nila, hindi nila alam. For sabi na, for they being ignorant of God's majesty. Kung hindi mo lang pagkatuwa, gagawin mo. Hindi mo lang totoo. So magtatayo na sa sarili mo sa tila. Hindi mo alam yung totoo. Yan ang nagyari sa bansa Israel. Hindi nila alam. They did not know the righteousness of God. Ang tunay na katwiran ng Diyos ay hindi natin matatagpuan sa kausa ng Moises. Hindi sa ibang Evangelyo. Doon yung sinasabi, ang katwiran ng Diyos ay nakakaya. Dito sa Romans chapter 1 verse 16. Hindi nila alam kung hindi nila. Ang katwiran ng Diyos ay nasa Evangelyo na natin ng Panginoon. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit hindi kaya ni Pablo? Because it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Paano ito ikakaya? Kung ito kapag para maligtas ka, hindi ikakaya. Ibig sabihin, hindi rin kinakayanan ni Pablo dahil ito na hindi magliligtas kanya. Ito yung kapag so verse 17, for in it, sa Evangelyo, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Isalita ng katwiran ng Diyos. Ito talaga yung katwiran ng Diyos, pinahayag sa Evangelyo. From faith, yung pinihayag sa atin. Para tayo magkaroon, para pala tayo. Hindi sabihin po, faith to faith. Ang salita ng faith ay walang verb. Kaya ang kaulugan talaga nila is to go from faith in order to have faith. Hindi sabihin mo. So, ibinigay sa atin ng katotohanan, yan ang pananampalataya, sinasabi ni Paulo sa merong isang pananampalataya. Meron lamang tayo
isang pinaniniwala. Pero may problema, pwede, hindi ka rin maniniwala no? So, binayad sa atin ang tunay na pananampalataya para magkaroon tayo ng pananampalataya. So, sa ganun parang tayo ay kita, sabi ng ako. Yan ang hindi alam ng ako. Hindi na alam ng Ebanghelyo ang tunay na pananampalataya. Kaya pinikilit nila kung sa ibang. Dahil hindi sila nagdiwala na yung Ebanghelyo, hindi lang ang pilit ng Diyos. Hindi kasama ang sa ni Moises dahil nung namatay ang Panginoon, hindi ka nag-support sa tayo, may nagpapausan. Pero pinipilit na loob ko. Dahil hindi nila alam ang tunay na kantilan ng Diyos. Ano nangyari? Nagtatag sila kayo sa Pilipinas. Hindi na ako itututungo sa panahon ni Pablo na meron ng ibang ngayon pinapangalan. Hindi totoo rin sa panahon na ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa kausa ni Moises, hindi rin nila naiintindihan dahil dinagdagan nila eh. Dinagdagan nila yung kausa ni Moises. Mahigit na dati sa panahon ng ating Panginoon. Meron siya binabagit na tradition of the elders. Tradition, ito hindi ito nakasulat. Ito'y galing sa pamagitan ng salita. Kaya tradition, ito'y nailipat sa pamagitan ng bibig. Hindi ito nakasulat. So yung tradition of the elders, ito yung oral interpretation ng kausa ni Moises. Sa pananalangin ng mga pariseo at skriba, ito yung dapat sundin. So hindi ito yung persuasion sa ni Moises, ito yung kailang pagkaunawa ng tinasarang tama. So dinagdagan nila yun, maliban pa sa kausa ni Moises. Yun po dinatangin ng tradition the elders, hindi na natin nakalipan ako. So doon pala sa panahon ng ating Panginoon, ang tendency na panahon nyo, hindi na talaga naintindihan ng kausa ni Moises. Sabi nga, sa Matthew 15 verse 2, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Hindi nila sinasabi, bakit ang mga nagagi tumataliwa sa kausa ni Moises? Hindi, sabi, tradition of the elders. So sa kayang pangingin, kailangan na sundin para sa Panginoon. For they did not wash their hands when they pray. Sa kausa ni Moises, wala na akong push. Sabi na ako, may isang namay, bago ako bakit, wala po sa namay. Pero pinagdala nila. The answer that said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your condition? So dito natin nakikita, yung condition, at saka yung optional question, sila pa yun. For God commanded, saying, honor your fathers and mothers, and he who curses father and mother, let him be put to death. But to say, ito yung condition of the elders, whoever says his father and mother will never profit, you might have received from him is a gift of God. In other words, kung itutulong mo sa ibang kulagan niya, kung hindi bibigay mo sa Panginoon, wala natin bigay mo sa ibang. Hindi yung ito sa Diyos. Yun yung tradisyon ng Panginoon. Then he did not need to offer his father and mother. Salita honor, hindi lang yung respeto. Salita honor, kasama yung financial support. Kaya kapira pinag-usapan. Thus shall take the commandment of God of good effect by your condition. So, yun ang paningin ng mga ulo, kahit ano pa yung ating Panginoon. May hindi nila naintindihan ang kausa ni Moises. Dinagdagan nila kayo sa libig. Pagkaunawa, hindi naman maaari sa kausa ni Diyos. Kaya ito sa pagdumating ng Ebanghelyo, nagkaroon sila ng kaisuhan na kailangan dapat sundin ang kausa ni Moises para maligtas. Nagsimula sila sa pagtutuloy. That's 15 verse 1. And certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised, according to the custom of Moses, you cannot be saved. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na kailangan matuloy yung mga lalaki para sila magligtas. Hindi kasama ng Ebanghelyo. Ang katotohanan sa Galatians chapter 6, sinasabi ni Pablo, ang pagtutuloy o hindi magtutuloy, walang nagay sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, spiritual na pagtutuloy na nangyayari ng kinabautismo. The verse 2, since we had heard that some who went out from us have troubled you with words and settled in your soul, saying you must be circumcised and
keep the law, to obey Such commandment. Hindi mapasas. Habang ako sila pinagkatiwalaan ng Panginoon, para malaman ko ito o hindi. Hindi namin tinuro yan, kaya so hindi kasama sa katotohanan ng tayo. So itong maudyo, nagkaroon sila ng ganong klaseng kaisupan. Kaya hindi nila tinanggap ang pila ng Diyos. Sa kanilang kapira, ang Ebanghelyo, kasama ng Diyos, sa Diyos, hindi kanilang kaisupan. Kaya hindi sila nagpasakot sa kapira ng Diyos. Hindi natin. So hindi sila ligtas. Number one, di ba parang na maudyo, hindi sila ligtas. Dahil hindi sila sumunod sa Ebanghelyo, paano maliligtas? Yan naman, kung sumunod sa Ebanghelyo, sila nagtuloy ibang Ebanghelyo. Hinahailangan patuloy at sundin pa pagsunod. So sila nagtatag na kailang sarili nagpira. At dahil doon, isa nagpasako, sila nagtuloy ng Diyos. So ibig sabihin, kung magpapasako sa nagpira ng Diyos, ay susunod tayo sa Diyos. Yan. So hindi ito nilagod sa hindi na susunod. Dahil pagkaroon, magkakasala tayo ng Diyos. Yan ang hindi, yan ang problema ng Panginoon. Hindi nila alam ang kausap ng Panginoon ang Ebanghelyo. Ito, kung makikita natin, ang kahulugan ng kausap ay si ating Panginoon. Kasi nila, ano ba ang layo ng kausap? O ba ang tao, o maudyo, ay mag-Ebanghelyo. Hindi na kayo ng layo. Ang kausap ni Moises, magkasunod ka, ginawa mo ang kabuuan, ang lahat ng utos sa mga ni Moises, at di ka nagkasal, hindi kayo mag-Ebanghelyo. Yan ang purpose ng kausap. Unfortunately, wala na kasunod. Walang namin ka sila ng kausap ni Moises. Nung dumating ang Panginoon, naladalo na kanyang Ebanghelyo, dito pa rin layo ngayon. Dahil isang tao ay pwede maging matuloy. Dahil wala naging pagtun sa kausap ni Moises, dahil nagkasala sila eh. Hindi na kailangan siya kung magkasala para kayo maging matuloy. Siyempre, literally, pag hindi ka nagkasala, hindi kayo matuloy. Wala na sila. Ang tawag sila. Hindi kayo matuloy. Kaso nagkasala sila lahat. So wala naging matuloy. Dumating ang Panginoon, talagang Panginoon. Tinupat niya ako. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay matuloy. Yung hindi nagawa ng kausap ni Moises, hindi nagawa ng ating Panginoon. Dapat pero naging matwid ng mga tao. Sa malo pa na, pag sila ismong palataya, sa Ebanghelyo. So, ibig sabihin, ang hindi naiintindihan ng mga tudyo, ay ito itong mahal nyo. Hindi tayo naging matwid sa kausap ni Moises dahil nagkasal sila. So, kailangan sila sa tagapagligtas para sila maging matwid sa nagparang Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. So, dito sa kausap ni Moises, literally, kailangan sa putod ka, 100%. Yan ang matwid. Pero wala na kasunod. So, ang layo na nag-uusap ni Moises ay ginawa na ating Panginoon. Kung sinapatid sa krus, pinapatid ang naging patid ng mga tao. Kung sila sasampalataya sa Ebanghelyo, sapagkat sila patatawag sa kanyang kasalanan. So, kung wala kang kasalanan, dahil pinatawag ng Diyos, hindi mo ito. So, yun ang sinasabi dito. Christ is the end of the law. It's the purpose of the law. Dahil ang tayo nagkausap ginagawa ng kausap dahil nagkasala ang mga taong ko. Kaya sa Hebrews chapter 10, sinasabi nagsumunod sa Hebreo dahil nagtagpo sila ng kakulangan. Dahil may kakulangan ng kausap. At nagtagpo sila ng kakulangan sa mga tao. Lumili ka ang kakulangan ng kausap dahil yung mga tao ay may kakulangan. Hindi sila nagsunod. Pero kung sila nagsunod, hindi mo makikita kakulangan. Sapagkat naging matun yung mga tao kasi nagkasal sila. Kaya pinalitan tayo yung iba. Yan ang pinalitan yung iba sa pamagitan na natin Panginoon. Para yung layo na mga tayo maging matwid ay magagawa sa pamagitan na natin Panginoon. Hindi ko naintindihan nyo. Kung naintindihan nila yan, sumunod sila sa ating pagkakatira. Hindi nila naintindihan nyo. Gusto pa rin nila sumunod sa kausap ni Moises. Mali mo kasi Panginoon. So, hindi nila naintindihan ang pinag ng Diyos. Nagtatag sila sa kanyang sarili. Kaya mahalaga sa natin
Para di tayo luwi sa katotohanan. Kailangan naiintindihan natin ang takpila ng Diyos. Tulad na natin ginagawa. Dahil kung naiintindihan natin ang takpila ng Diyos, hindi tayo malilis. Siyempre, naiintindihan kung saan ang Panginoon. Hindi tayo malilis. Didn't go sa verse 5. For Moses writes about the righteousness which is of the law. Ano yung natitira sa pamagitan ng kautusan? Para ako naging matupid. The man who does those things shall live by them. Sabihin, ang kautusan ni Moses, hindi lang kasi sa lahat ng kautusan ni Moses, at ikay maging matupid. So, hindi ka pwede magkasala. Kaya na, ang kautusan ni Moses, wala siyang provision na pagpapatawa. Wala. Dahil lang tayo yung gawin, ang sumunod ko natin ng percent. Makinig ba ito? Wala siya. Wala. Pero wala yung problema dito. Nag-resis dito. For as many as are the works of the Lord under the curse. Sila, sumpa na yan. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law of the Lord. In other words, ikay susumpain, pag hindi mo ginawa lahat ng mga bagay na nagsulat sa kautusan ni Moses, ganyan. Na wala na nagsulat, hindi mo sa ating Panginoon. Kung sila nawala sa sumpa niya, dahil sa naging pag-ibig. Hindi na katulira ni Moses, hindi katulira sa mga magitan ng kautusan ni Moses. Kailangan sa mga gawala ng percent. Bawa maging pag-ibig, wala. Sunod. So, hindi sila nasumpa. Nasumpa sila, hindi sila sila yung natagpalo sa nakakulong sa kasalanan dahil nagkasala sila. Yung mga kulong sila yung pausa ni Moises. So, verse 6. Ito yung pwede sabihin ng mga Diyos. Alam niyo, kaya hindi namin alam kung sa hindi namin alam. Hindi namin natin. Hindi siswal ba? Kaya hindi kayo na rin dahil hindi wala ang mga pila ng Diyos. Kaya hindi namin alam kasi hindi wala ang pila ng Diyos. Sinasabi ni Pablo ngayon, hindi totoo yan. From common sense point of view, yung mga Gentiles ay naligtas. Dahil ang aking nagaling ng Evangelyo, ito yung pinakaral sa kanila, lahat ng Evangelyo. Kasi nanggaling sa mga Evangelyo mismo, okay ba kayo lang, di ba? Pero ito yung kanilang alibay. Hindi namin alam kasi hindi man namin alam kung Evangelyo na yan. Ito sabi ni Pablo. But the righteousness of faith speaks in this way. Para makakapon mo kayo yung katwira ng pananampalataya, ito'y marami. Kailangan matama mo yung kautusan. Eh, sasabihin na mahuli, hindi natin na. Kaya sabi ni Pablo, do not say your heart will ascend to heaven. That is to bring Christ down from above. Na malaman natin kasi kung ano naloban ng Panginoon. Dali natin ito, ikaw sa natin. Or, will descend to the east. That is to bring Christ up from the dead. Hindi sila sabi natin, Pablo, gusto ba mo nyo kayo para may ganito? Ito, akin natin ang Panginoon. Hindi na gusto nyo kayo. Hindi sabihin sa puso niya. Dapat sila sa atin nila, hindi natin napag-alaman ang Evangelyo. Hindi natin Pero sabi pa, dito ko yan, dito ko yan. We are ignorant because we do not have access to the gospel. Hindi natin alam. Kaya kung kailan sa sumapalataya, para maligtasan, kailangan mo malaman. Kaya nagsisila na ito, dalawa na ito. O kailangan natin pag-usap Panginoon mismo. Kung kailangan babasa sa langit, o kaya sa iyong kalit sa pagpiping. Ito dalawang ito, hyperbole yan. Ang ibig sabihin ni Pablo. Kung yun sabihin sa puso nyo kaya kailangan natin pagkain sa mismong Panginoon. Sabihin nyo na para makakirin yung Evangelyo. Kung yun sabihin sa puso nyo, ibig sabihin sinasabi ni Pablo, dapat talaga nyo ang Evangelyo. Bakit? Tuloy mo natin. Para kailangan na lang din natin. Dahil ito pinag-aaral. Kaya sabi dito, what God doesn't say, the word is near you. Kung yung sabihin malayo ang Evangelyo sa inyo, kaya hindi nyo naman, hindi malapit sa inyo kanya. In your mouth. And in your heart. Bakit? Dahil hindi pinag-aaral. Sabi ni Pablo, that is the word of faith which we preach.
Bakit sasabihin na hindi nakakinggan? Dahil pinag-aaral namin kanya. So yun sinasabi niya pa, so pinag-aaral namin sa inyo. Yung pinag-aaral niya rin. Siya pa siya naman nagsimula. Nagsimula muna sila sa Jerusalem. Tapos sa Judea. Tapos sa Samaria. Tapos sa Kamunan ng Galatuka. Siya nagsimula. So Jerusalem. Bakit sasabihin natin sabi ni Pablo? Hindi pa niya narinig. Malapit kanyari pag ngayon sa inyo. Sa inyong bibigan, sa inyong pusukan. Dahil bakit? Pinag-aaral natin. Masaya natin. Sa Mark 16 verse 50, kanilang pinag-aaral. Sinuko ng Panginoon ang kanilang mga apostol. Maraming makakagay mo yun sa lahat ng nilalang, sa lahat ng pinapaan. Sa Matthew 28 verse 19, gawin niyo malagad ang lahat ng mga bansa kanya. Sa Colossus 1:23, sabi ni Pablo, ako yung likod, pero naging pagkita yung kanala sa bawang tao sila na lakad kayo. Lalo, sila yung pangalaw namin naging pagkita, sabi ni Pablo. Kaya sasabihin na hindi natin, kaya hindi kayo nakita. So, ibig sabihin, ang salita ng Ebanghelyo ay accessible sa lahat ng tao. Dahil hindi pinag-aaral ng mga apostol. Kaya sinubo sila ng Panginoon. Kaya wala excuse sabihin nila, hindi namin alam ang Ebanghelyo. Yung sabihin niya, sabi ni Pablo, dahil pinag-aaral namin ng Ebanghelyo. Tingnan niyo salita ni Pablo. That is the word of faith which we preach. Hindi ang past tense eh. Patuloy nilang pinapag-aralan. Kaya siya sabihin na hindi nyo nakinig. Para sabihin na pag ginagalaw, kasi ginagalaw. Hindi siya itutuloy. Dito sa verse 9, verse 10. Kala pananampalataya, hindi nagsisimula sa Kristo. Tapos, hindi pinakayag ng debate. Kasi ang pananampalataya, hindi natin nakikita yan. Kailangan mo sabihin, para may pakita mo sa mga tao, na siya sumasampalataya. Dahil parang kayo ang bautismohan, kailangan malaman ng mga tao na bautismo siya, ay sumasampalataya. So, kailangan mo sabihin sa bibig mo, nagsisimula sa iyo na isipan. Tapos, ito yung sinasabi ng ibig. Hindi ba ibig sabihin na tayo dito sa pamamagitan ng pananampalataya sa puso, sa pinapakita natin, pinangalang Ebanghelyo, sinasabi, siya ng Diyos, na namatay, na po yung nabuhay para sa ating kaligtasan, hindi nagagalit sa atin, nagsisimula sa ating kaisipan. Pagkatapos, hindi sinasabi mo, para malaman na ikay sumasatunod tayo, sabi ng Pablo, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart God has raised him from the dead, you will be saved. Yun ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi sinasabi na natin yung mga ito, sinasabi natin basihan ng ating kaligtasan. For with the heart one believes unto righteousness, natin puso kahit sisipin. Pero in the mouth confession is made unto salvation. Hindi ang proseso kaya na pananampalataya sa ating mouth. So, baligtas, kailangan kagabi sa Kristo ay napunta ng ulit. Ay, iyan din sa mahod, yung hindi na pininiwalaan niya. Kaya pinapatay yung mga apostol kung unang panahon, dahil sa naniniwala, si Kristo na ay napunta ng ulit. Verse 10, when the Scripture says, whoever believes in Him will not be put to shame. Kapag tayo sumapalataya sa Panginoon, talagang tayo maliligtas, hindi tayo mapapakyan. Pero yung sabi pa, pag tayo sumapalataya sa Panginoon, hindi tayo mapapakyan, dahil tuloy tayo maliligtas. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord of all is all of man. So, bumabalik si Pablo, and whoever believes on Him, hindi lang Jew, pati mga lahat. May Judo, Greco, Etel, hindi siya'y pareho Panginoon ng lahat. At siya mayaman, sabi, kaya tayo ligtas, kanya. Yung nag-start na kanyang kapakirin ng ligtas. Basta tayo tumatawag sa kanya. Ibig sabihin tumatawag sa kanya, hindi tinatawag yung pangalan niya. O Panginoon, hindi yun. May more about the Lord, kami nag-a-appeal sa kanya, authority na ligtas kanya. Kung kahit sino, ay hindi maligtas. Kung tayo sumapalataya, hindi niya mamamaya, ay sabi niya, Pastor, I say isang sure foundation, as I said, 28 verses. Sa yung cornerstone sa ng Diyos.
Sino magsumasampalataya na hindi mapapaya? Dati was, hindi tayo, pag sinabi ng Panginoon na malilit na sa iba, tutupang tayo, kaya hindi tayo mapapaya. Ay, ibig sabihin ng papakaya, sumampalataya sa Panginoon na sinagalita, hindi napaya. Hindi magkayari, sabi ng Panginoon. Pag kayo sumampalataya, hindi maliligtas. Kaya yung kapagalan ng Panginoon, dahil siya ng Diyos. So, pero lahat ay sumampalataya. Hindi na papakaya. Kayo tuto, o everything, magsumampalataya sa ibang ikaw ay maliligtas, hindi ka mapapakaya. Pero kung calling upon the name of the Lord, tayo po ay calling upon the authority of the Lord. Iglesia Apostle Paul, who say, sabi ni Ananias, Acts 2 verse 16, and now I am waiting. Kung si Pablo po ay sumumpalataya na sa Ebanghelyo at sinagsisi, siya nagkakabili. Hindi natin sa masisi dahil sa isang audio na may mataas na katungkulan sa libro ng audio. Binisip niya yung mga kasamahan niya tulong sa libro na yun. Sabi ni Ananias, arise and give up Christ and wash away your sin. Kaya yung sinasabi ng baptismahan ng baptismo. Pag tayo na baptismo, pagkatapos na baptismo palataya, doon pa na siya ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. And calling upon the name of the Lord. You are appealing on the authority of the Lord para ligtas ka niya. Dahil sila ang may kapagalingan na magligtas sa'yo sa ating pinanayan. Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, it was your letters in the Bible. Responding to that, baptism now saves you, not the removal of earth from the flesh, but an appeal to God for a compassion. You are appealing sa kapangyarihan ng Diyos to the resurrection of Jesus Christ. Pag sinabi ko upon the name of the Lord, you are appealing to the authority of the Lord. Kung sino man kanya naman natin, nag-aapil sa autoridad ng pinamali, maliligtas ka niya. Dahil meron sa kapangyarihan na magligtas. So sino man kanya? Kaya kayo yung Grego, kayo maliligtas sa ating Panginoon. Pero ang problema dito, paano mo naman sasapalatayanan na hindi mo kilala? Hindi yung proseso ng pananampalataya, kailangan mo sa makilala. Ano mo hindi wala sa Kristo hindi mo kilala? Dito po sa verse 14. How then shall they go here in whom they have not believed? Paano magagawa sa autoridad ng isang hindi mo kilala? Hindi mo pinaniniwala. And also they believe in Him of whom they have not heard. Yung mga Gentiles, hindi mo nila alam, aking Panginoon. Paano sila maniniwala sa hindi pa nila pakikilala niya? And how shall they hear without a preacher? Sinasabi nito, niyapasa ko yung prosesyon ng pananampalataya. Kailangan mo mapakinggan, malaman, wala. Pero paano ka maniniwala? Magpakikinig kung wala sila. Bakit? Nung panahon na ito sinusulat, wala kang nakasulat ng dapat nila. Lahat ng pangaral ay verbala. Hindi ka tulad natin, hindi ko sayang doon. Ma-verify kung yung totoo, masaya na lang yun yan. At-isenta rin na totoo, pero pwede mo siya mag-verify kung totoo natin yan. So you cannot appeal to the authority of someone you do not know or believe. Kung kailangan mo na sumampalataya, para makalapit ka sa Panginoon. Pero paano ka niya nasa palataya, wala na kanya. At paano ka maiigit, wala na kapagatan. Kung sinasabi ni Pablo, ito yung proseso ng kaligtasan. Eh kung naligtas yung mga Gentiles, at hindi kayo naligtas kayo, hindi kapatid. Dahil yung proseso, wala kanya. Pinangalan ng Panginoon, isumpalataya, maliligtas ka niya. Hindi ka pwede isumpalataya, hindi ka nakinig ka niya. Eh, parang naligtas yung mga Gentiles, hindi kayo naligtas. Samantala, hindi pinangalan sa Panginoon, hindi sa mga Grego. Ito sinasabi ng Panginoon po, tuloy mo natin. So, hindi ka pwede makinig, wala namang nangangalan. Wala pa sulat na salita niya. So, imposible kung wala pa
na magsalita sa'yo para ikaw ay magigtas. Ngayon, meron pa rin para. Pero meron yung ibang para, hindi rin masakit sa naglamit yun. Yung pagkalaw, matatay, wala sa kanila. Dahil hindi mo na ipakaya at naisulat kung natutukan. So, kailangan natin maaaral sa inyo. Eh, sa mga agenda, pinag-aaral niya. Ito sabi ni Paul. And also they preach unless they are sent. Hindi ginagamit ng mga denominasyon para sabihin nila, hindi ka pwede maaaral unless you are trained. Subukan namin ka, hindi ka pwede maging sa kanila. Eh, dito to, yan. Yan pinag-uusapan niya. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring that tidings of good things. Sige yung sinuko. Ako, mga kapatid, kami nakakaaral din ang sinuko. Kung hindi kinaaral, dahil gusto kong marami, ako sinuko. Pero ito mga tao ito, sila yung sinuko. Ito yung naging paraan ng sila yung mga paraan, dahil sila yung sinuko. Siya yung nagsuko, aking Panginoon. Kumalipas sa sinuko ng ating Panginoon, ni Pablo, hindi sila mga pwede maaaring tuturo nila. Yung mahal kayo, hindi kayo mayroong tututunan ng pagsasabi. Kung panahon kayo, wala pa nagsulat na ganyan. So, ano magkakaroon nila? So, dito tumutulo, isoordinary pa, dito tumutulo. Sa mga sinuko ng ating Panginoon, yung salita ng apostle, hindi yan na isali, kaya hindi natin ito magkakawag na. Nag-ibig sabihin ng apostle, 1%. Pero yung sinuko ng ating Panginoon, sila naman ang mayroong kapag-gaya, mataral, bakit? Alam ko natin sila yung pinatubayan ng Espiritu Santo sa buong katutuhan, yung sinuko ng ating Panginoon. Kaya ngayon sila yung tinuturo kanya dahil sila ay inspired by the Holy Spirit. So, nung sila nag-aaral, ilang sila nag-aaral, pinahayag nila yung Panginoon. So, ito yung mga kanino napakita yung Panginoon. Ang apostle, todos sa salitang Grego. Ang ibig sa 1%. Dahil sa pag-aaral sa Biblia, kung namin ka naman ang pamagamawa natin ng Paulo, may mga salita. Ano yung pastor? Hindi ba salita, hindi ba din isuwag mo yun? Na-translate sa apostolos. Hindi naman lalabas, naging isuwag. Pero hindi natin naman yung kahulugan. Ang kahulugan yan, isa, yaw sinubukan niya. So, isinubo ng Panginoon. Kaya sila pwedeng maharap. Bakit? Pagkat sila yung natuwa ng Espiritu Santo. Puntaan na sa John chapter 16. Sinubo ng ating Panginoon Espiritu Santo sa kanyang mga apostles, sila yung patubahan sa pagkatuhanan. Kaya sila napangahalan niya. So, bakit nyo sasabihin sa ni Pablo na hindi na makinggan? Yung mga jeta, sa ringkas sila eh. Pwede sa doon na makinggan nila. Eh, bakit hindi na makinggan? Para sabihin na hindi namin alam yan, kaya hindi kami sumapalan tayo. So, wala sa excuse mo. Hindi kinagaan sa buong sa liputan, sa buong hindi tayo sa mga. So, sige sila ni Pablo, yung kailang excuse na hindi namin nakakinggan. Ano problema? Ang problema, hindi lahat. Ang problema, hindi lahat siguro. Hindi problema, ang Ebanghelyo. Dahil pinangalang ang Ebanghelyo. Ang problema, hindi siya sumunod. Ganoon din sa ating panahon ngayon. Ang Ebanghelyo, hindi ng problema. Ang problema sa mga tao na yung sumunod. Kaya sabi rito ni Pablo, but they have not always the gospel. Hindi lang sa ay sumunod sa Ebanghelyo. For Isaiah says, Lord, who has believed our report. Kahit niya sino naniwala sa amin, mga naral sa amin sa Isaiah 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word. So, pwede mahilig ka sa magkaroon ng pananampalataya dahil ang pakinggan mo salita ng Diyos. So, hindi ang Ebanghelyo ang problema. Ang problema kayo, hindi kayo siguro. Kung natin sabihin na kaya may durante dahil dinarinig. Kaya yung durante sa nagpilo ng Diyos dahil ayaw siguro. Kaya nagtatag na yung sarili ng Diyos. Instead sa nagpilo ng Diyos. Verse 7 to 18. But they have not all obeyed the gospel. 7 to 18. What I say, have they have
Have they heard? Yes, hindi. Totoo niya. Dahil ang tutuhanan niya, ang Ebanghelyo sa ating Pablo, ay naipagin sa buong sanlibutan. Their sound has gone out all the earth, and their words to the ends of the world. Kung ano sasabihin niya, hindi lang nila dahil tinatawag. Hindi na sabi ni Pablo, hindi totoo yan, sabi ni Pablo. Kung mga tiyerkal sila, naritan sila eh. Yun ba? Sa buong pinagaling, ang para, hindi na sa chapter 1, yung origin ng para galing sa Jerusalem. Tapos sa Judea, nasa ng Jerusalem. Nasa Samaria, yung northern kingdom. Tapos sa buong ang gano'n ng lupa, sabi niya, Last chapter 1. Verse 8. Ngunit tatanggal kayo ng kapagalingan. Pag umasa niyo ng Espiritu Santo, ang kayo magiging mga susiko sa Jerusalem. So, doon sa Jerusalem muna. Tapos sa buong Judea, provincia ng Jerusalem. Tapos sa Samaria, northern kingdom. Hanggang sa taon yung kadulo-dulo ang bahagi ng lupa. So, sabi ni Pablo, their son has gone out all the earth. And the Lord is ayon sa sabihin na nag-ibig sa mga naman. So, sinisya ng Pablo yung naisipan na pahudyo, hindi namin natin. So, yun yun. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa Ebanghelyo. Hindi mo na pakita. Ang kaligtasan ay isang personal responsibilidad ng tamang iligid. Pinapakinggan mo paano yung Ebanghelyo, mayroon ng obligasyon. Ano yun? May maliwan. Doon sa Ebanghelyo, hindi doon sa Christian. Yung obligasyon ng kaligtasan, hindi nagagamit sa Christian yan. Ang trabaho ng Christian ay panahon sa iyo. Yung responsibilidad na ikikaligtas, nasa iyo. Yun yung personal responsibility. Pagkakanggal ng Ebanghelyo. Kaya, kung napakinggan mo yung Ebanghelyo at hindi ka sumampalataya, hindi siya hindi kasalanan ng Ebanghelyo at hindi rin kasalanan ng mga tao. Kaya nasabi ni Pablo, ayaw sa sin tumapang sa inyo. Ang obligasyon ng prinsipyo kanan lahat. Sabihin sa iyo, Ebanghelyo. Ang obligasyon na sumampalataya at pagpapautismo ay doon sa nakikinig. Sa sumampalataya. So, huwag niyo sabihin kayo na. Yan sa aming Pablo. Kaya nga pala ng palataya dahil sa pilit ng salita na natin. Ngayon, kung hindi ka sasapalataya doon, not your thoughts. Nag-ibig ng Diyos. Very consequence yung iwan ng palataya. Kasi sabi ng ating Panginoon, Hebrews and Exaltation to say, hindi mo na siya tuloy, sabi mo, hindi na dalawang choice. Two choices. Hindi na yung mismo palataya, nakabautisma, pwede ka sasapalataya. Eh, mayroon pa rin resulta yun. Minsan naliligtas, minsan susupay ka. So, ang sinasabi ng Pablo, huwag yung ibalik sa ibang ito kasalanan kanya, hindi ka naligtas. Kahit hindi ka naligtas, dahil kayo, so, ito ay marili na natin sa powerful to sword, di ba? Sa Matthew chapter 13. Apat na lugar ang pinagsaga, sa tabi ng daan, sa lugar ng patuhan, sa mga lugar na maraming dinig, at sa mabuting lupa. Ano yung mga ito? Ito yung klase ng puso na bumabagsak ang ibang inyo. Yung nahuli sa patuhan ay sa tabi ng daan, kaya wala talagang makilagan. Siguro mo sa wala. Yung nahuli sa patuhan, sila yung sa mapalataya, pero wala wala. Makakawala, pero nahuli sa mga dinig. Ito yung mga hindi na malahat kung saan sila. Di ba? Sa Diyos o sa sanglibutan. Hindi ba yung ligtasyon? Nasa maputing lupa, hindi lang ganila sa salita ng Diyos. Tapos yung nawa nila. Tapos yung sumunod. At sinalag nila. So, makikita natin ang obligasyon ay wala sa ibang ito para maligtas ka. Nasa sa iyo. Ang ibang ito, constant lang yun. Hindi na mapangyayon sa kaligtasan. Maligtas ka po. Ginawa ko sinasabi ng Diyos. Ito ba yung ligtas?
Doon mag-effect. Yung kapangyarihan na ibang-gain na nasa ating Panginoon. Kung makita natin dito sa chapter 10, simple lang ang sinasabi ni Pablo. Sinabi ng kanya, palit na sila yung kailangan yaman, hindi totoo yung ganyan. Matuloy kayo, maglagay ng excuse na hindi kayo ba ligtas. O kaya hindi ng nagbigay ng Diyos. Kaya nagkapagay ng certain kanila dahil hindi nakapagdan. Hindi totoo, dahil hindi tayo pangakas sa buong sa Pilipinas. Sabi nga, paglayawan ng loob, matigas lang talaga yung ulo nila. From the beginning, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, pinatay na siya yung Panginoon, talaga matigas ang ulo na Panginoon. Kaya ako ang pinakaligtas. Pagkatilaga ko ibang henyo, at pinaniwala ko sa puso ko kanya. Yan ang dahilan para isang tayo. Ito yung mga ligtas. Dito sa 14 verse 1, ito yung nagpapatunay sa sinasabi ni Pablo. Now it happened that I told you that they went together to the synagogue of the Jews and spoke that the great multitude both of the Jews and of the Greeks believed. So ito po sa Roma, huwag niyo sabihin nila, hindi nila makikita. Dahil sa iba't ibang lugar, hindi kayo makakita. Ang problema ito, sabi ni Pablo, hindi kayo sumunod. Hindi kayo naniwala. Lugar hindi sabi. Walang pwede yung pagtuturo, pangalan ng sino man. Kung hindi lang tayo maniniwala sa sunod, hindi lang tayo maniligtas. Hindi lang sa isip natin yan. Kailangan tayo kailangan natin gawin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Romans chapter 11. Makikita natin na pinagpapakuloy ni Pablo. Baliktad naman. Sabi ng mga Pablo sa Pabudyo ay sa mga gender, kung kayo magyabang. Kung kayo magyabang, kaya kayo naligtas. At siya mga kakain ng Pabudyo, hindi ganyan. At siya nagbigay ng illustration ng isang puno ng boys. At ang tulad po ng olivo ay mahulog. Kaya inilak na, pinagdaglasan na. Kaya sabi ni Pablo, kung yung pag-uwi ka na sana ay tinanggal ng Diyos. Dahil sila sumapalantay, pwede na yun. Pwede na paraan na kayo maliligtas. Kung kayo mananatin na kami, kung yung maganda po ang akalatay ka ni Pablo, sabihin, gano'n si Pablo. Hindi natin makikita si Pablo ay naiiba doon sa ibang mga seksyonan. Meron siya sa Pablo. Kahit i-develop niya ng tema in a systematic way. Kaya kailangan natin mag-alala ng buti para maunawaan natin kung sinasabi ni Pablo. Hindi na sinasabi sa sopa. So, na 9. Lagi ko na magod, 9 ang iyak. Sabi ko naman, hindi na natin hindi na wala dito to. Kaya ni Pablo. Hindi mo nga sa mga tagawa, dahil dito sa lulo mo yan. Wala siya tingin. Dahil ang ipakita yung mga sa dito ko ating mag-aaral ko sa mga dito. Palibula